Time is it? It's 1:25 in the afternoon. Tara, hanap tayo big bike. Punta tayo sa Kawasaki big bike mga parts. Mayroon lang tayong pupuntahan doon na big bike. Titingnan lang natin, hindi naman natin malay mo. Tinatawag tong big bike na to na unkillable bike. Ano siya kasi, ginawa siya for military, US military, na ginagamit sa armed forces. Now, kaya ako siya gustong tingnan kasi naglabas sila ng low seat height na same cc, 650cc. So, kaya ako nagka-interest kasi nga 650cc siya, tapos matipid sa gas kasi nga single cylinder lang to parts, hindi siya dual. Kasi lahat ng mga single cylinder like mga Royal Enfield na Himalayan, mga single cylinder lang yun eh. Patipid yun, yung 450 nila na Himalayan. So yun nga, ang tawag sa kanya is KLR 650S. Yung isang version kasi niya na pang touring bike, yun yung medyo mataas. Kaya ako tinawag na unkillable bike. Yun yung description niya, na bike, unkillable bike. Hindi siya namamatay patay. Kahit ilang beses siyang tinanggal sa market, uso pa rin siya kahit hanggang ngayon. Sabi nga nila kahit na mag-apocalypse na, ano pa rin siya eh, mabubuhay pa rin siya. Ganun siya katinding bike. Napakasimple lang ng gauge niya, gauge panel niya. Yung mga regular lang na makikita mo, wala silang TPMS, walang ganun. Para siyang old school na bike. Pero this time, yung bago nila, meron na siyang ABS. Obviously, itong mga ganitong klaseng mga bike, mga motor, expect mo na medyo hindi naman matadtad. Kasi pang adventure bike siya eh. Ano siya eh, typical na ma-vibrate yung manibela siguro, or pag tumaas na yung RPM mo, medyo ganun ang mangyayari. Expect mo na ganun kasi ganun din daw yung mararamdaman mo sa Himalayan. Actually, ito yung pinaka-least na motor na naisip kong maging possible replacement dun sa exciting natin. Pero kaya ko lang naman siya kino-consider din kasi hindi siya basta-basta masisira, diba? So it's really built to last, parang ganun. Kung yung Royal Enfield build like a tank, ito built to last. Yun yung tawag sa talaga sa kanya eh. Yun talaga yung description niya eh. Kaya nga marami mga Americans na kumukuha nito dahil kasi nga matibay yung motor. Hindi siya basta-basta. Matibay at reliable na motor. Since nandito yung Motorcycle City, bibisitahin na rin natin. So search for ano natin to, search for new motorcycle big bikes. Nabenta na natin si Maverick. Ang susunod natin is si Maverick 3.0 na, kasi 2.0 na yun si ano eh, 2.0 na yun si Exciting eh. So 3.0 na. Sakto, gamit natin yung sapatos na gustong gamitin sa adventure bike. Wheeltech. Hi. Pwedeng silipin lang yung KLR. Ganda nito ah. Kaya ko ba to, miss? Oh, pero ang iniisip ko, ang sikip kasi. Baka ayoko madisgrasya na, baka considered sold na kaagad, di ba? Iniisip ko pa naman, baka mabenta na agad. Baka kasi masagi ko, brad, ma-considered sold. Baka ma-considered sold, ma-swipe ko kaagad yung credit card. Delikado, brad. Pwede rin naman. Yung iniiwasan eh. 22 liters tank capacity. Pambiyahe nga siya. Pero wala siyang ano, no? Wala siyang center stand, no? Wala. Pwede siya malagyan. Siguro for now, hindi na po natin sure sir kasi wala pa po nakikita naka-center stand eh. Ang laki niya talaga, no? Matigas yung ano. Wala siyang kumbaga sleeper clutch. ABS daw pinaka ano niya. Technology niya. Oo. Pero
for me, hindi naman siya masyadong ramdam sa sakit yung tigas. Tsaka masyadong lean siya, no? Apo. Lean siya masyado. Ang laki niya, Brad. 21 inches yung diameter ko yung nasa harap. Then 17 inches yung nasa likod. Ikaw, sir, anong kinuha mo? Ninja. Gusto mo sumakit ng likod mo, ha? Gusto mo maging bagets, ha? Talaga lang, ha? Ginawa to for military kasi. Apo. Ang history talaga nito. For armies, mga ganon. On the ground. Pang ano kasi siya, pang off-road. Yes, pang desert storm talaga. Ito talaga yung purpose niya. Ito kaya siya ganon. Ilang kilos to in carb rate niya? 200, 201. Okay. Considering na may gas na yon. Yes po. Okay. Wait lang. Anuhin ko muna. Pero crush ko talaga siya eh. Lalo na yan, oh. Pwede ba yan? Pwede ba yan sa ano bro? Sa Pilipinas? Kasi mga sensitive mga military dito. Hindi sure, bawal yan kasi naka-military ka eh. Kung original naman po siya. Sensitive. Makita mo ba yung mga militar sa Pilipinas? Pag makita yan, parang feeling ko naiingit or hindi ba? Medyo nakikita ka nga nakaganito, sasaluduhan ka na lang eh. Kaya nga eh. Sasabihin sa'yo, lalo na pag pupunta ka ng Mindanao, Yes po. Brad, bawal yung ginagawa mo, Brad, kasi naka-camouflage ka eh. Kung ipapakita naman po natin ang registration, Yun talaga yung ano niya, camo talaga, no? Yes po. Ito lang naman actually, ginagdag dyan, tsaka to, di ba? Ito, tsaka ito po. Oo. Crash guard yung sa ilalim. Ito may USB na po. Galing oh, kasi ano siya oh. Tagalang ano siya. Po dun sa ano. Ang ganda niya, yung bro. lighter. Sige lang. Tapos, switch po nung ilaw niya. Tsaka simple lang yung panel niya, no? Ang meron lang po dyan sa panel, fuel gauge pala, sorry. Then, neutral indicator. Then, odometer and speedometer. Wala na pong iba. Okay. Wala siyang RPM. Gwapo niya, bro. Saktong-sakto, Brad. Parang ano lang, oh. Padala na po namin yung swiper dito na. Ano? Pwede ba deliver to? Papadala na po namin yung swiper. Gwapo, Brad. Matadtad, siguro, anong RPM siya na nagba-vibrate niya siya? Siguro mga 120 na, ganon. Hindi ko na po maano, sir. Kasi wala siyang indication ng RPM. So wala siyang mga ano dito, mga accessories. Wala po, sir. Yun Pero, po yung mga pinagkaibahan nila for 650 lang. for 40,000 ang difference? Opo, 40,900. Pwede ba ilagay yung ano, yung seat height nito dun? Ito lang naman daw pinag-iba nito eh. Tinanggalan lang daw ng ano eh. Gundo nyo. Parang ano niya, sir, yung parang pang lowering niya. May bagay sa ito, Brad. Anong height mo? 5'5", sir, hindi kulang. Kulang. Kinulang ako. Dahil ka na lang sa 400, Brad. Or mag-eliminator ka. Alam mo bang gwapo ang eliminator? Sa mga edad natin, Brad, mga ganyan yung eliminator ang bagay sa'yo, bro. Eliminator volcanistic. Oo, bro. Sobrang pogi ka dyan, Brad. Gusto talaga magbata, Brad. Wala tayong magawa, bro. Nasa edad talaga. Gusto bagay, lahat naman tayo, di ba? Pag gusto natin yung isang motor na matagal na natin gustong bilhin, binili natin kasi gusto natin eh. Yan na, feeling ko yan ang nararamdaman mo. Matagal na po talaga, sir. Ano, pre? 5'7" kasi, halos parang magkasing height lang tayo. Oo. Ang alam ko, pre, sabi sa YouTube, ano daw, yung seat lang daw ang parang tinabasan. Sabi ng mga, Pwede, sir. mga foreign, yung mga arma. Kaysa dito sa isa eh. Amerikano yung nagsasabi eh. Ganda niya, bro. Hindi ako nagbibiro, maganda siya. For me, Problema lang dito, bro, sabi kasi nagtitingin-tingin na rin ako, matigas yung upuan niya. Medyo. So, pag nag-long distance ka nito, every report ka na, ay, sakit na pot ko, gano'n, mga typical gano'n. Kaya nga eh. Unlike this one, medyo malambot lang confirm. Malambot to kasi nga, ito talaga pang-touring eh. This is for touring kasi. Pansin mo, matigas na siya. Kasi binawasan na yung taas eh. Feeling ko bro, mag-adventure bike ka rin. Alam mo bagay sa'yo, yung 5'5" na height, mag BMW 750 ka. Kasi alam mo yon, sobrang, kung ako flat-footed na dun, ikaw siguro, hindi, kung ito yung paa mo, dito siguro. Ganun kababa yun. Akala mo malaki lang siya tingnan, pero mababa yun. Ang problem lang with BMW, yung after service nila. Hindi bro, maliit ang 8,000 to 10,000 dun. Ano nga ba? Di ba? Eh dito magkano service sa iyo? Pa-change oil? So, 1.5. Depende sir sa...
Laki ng diferensya, di ba? Tapos na tayo dun sa KLR Kawasaki. Pupunta na tayo dito sa Motorcycle City. Maganda yung motor, ha? In fairness sa kanya, maganda siya talaga. Dun lang ako nagreklamo sa upuan niya. Medyo matigas siya. Medyo stiff, medyo for me hindi siya pwede sa akin kasi nga may problem na tayo sa likod. So I need something very comfortable and talagang magagamit ko siya for long distance. Hindi yung lang just because binili mo lang siya. Pero maganda siya kasi yung seat height niya sakto lang, para lang siyang Bristol Venturi yung height. Ganun lang yung height niya. Sakto. So in terms of bounce niya, okay yung bounce. Siyempre kung sa lubak yun, okay yun. Pero yun nga, medyo stiff yung upuan. Hindi siya yung typical na nagba-bounce din. Hindi mo nga ma-pinch ng maayos eh. Okay, so yun lang. So pupunta tayo sa Motorcycle City. Tingin-tingin lang tayo dyan. Tapos let's see kung ano makita natin dun. So here we are dito sa Motorcycle City. Low down payment, low monthly amortization, fastest approval, as fast as 2 hours. Grabe siya. Ang nila dito, produkto nila, Royal Enfield, Benelli, CF Moto, Husqvarna, Kawasaki, Yamaha, Vespa. Ay, Vespa pala sila. Wow, ang ganda ng barako. Ano lang kaya, no? Eliminator. Ganda na yan, no? Actually, okay din yan. Favorite dream bike. W800. This is one of my dream bike. W800. Dream bike auto parts. Soon. Here we go. Ooh. Seat height. Okay, no problem. Sakto lang. Pwede na rin pala. Seat height niya tiptoe ng konti lang. Yung upuan lang niya medyo stiff siya banda. Almost the same ng KLR. For long distance medyo sablay ng konti ito. Sa tingin ko lang kasi hindi siya ganun ka-caution eh. Manipis pala upuan niya, no? Sobrang nipis niya. So ibig sabihin sa long distance to, medyo masakit sa puwet to. Kino-consider ko pa naman to, miss. Yan ang problema, miss, pag may problema ka sa spine eh. Okay yung bounce, pero pag tumagal kasi nararamdaman mo yung sakit sa likod eh. Hindi siya typical na para sa akin. Sayang. Walang problema sa seat height. Problema yung seat itself. Medyo stiff siya. Though mas malambot to compared dun sa KLR. Wala, Bristol talaga. Parang feeling ko Bristol talaga ang pinaka the best sa tingin ko in terms of seat comfort ng seat. Sayang, biling ko na sana. Sayang, miss, bibiling ko na sana eh. Tagana. Sa upuan lang ako na medyo na off. Medyo yun lang yung akin. So, ayun, naupuan na natin yung ating CF Moto na 450 at hindi siya ganun ka-comfortable yung upuan. Based on my sitting position, comfortability, tsaka yung stiffness ng upuan. Almost the same siya ng KLR. Ang problem lang with KLR is sobrang tigas lang siya ng konti. Hindi ka guys
CF Moto, medyo malambot siya ng konti. Konti lang. Difference. Konting-konti lang. So, yun ang mga parts. Medyo na-disappoint ako na-disappoint ako ng bahagya. Kasi kinoconsider ko rin talaga ang CF Moto 450 MT eh. Siguro pag nagustuhan ko yan, wala. Na-swipe ko na yung credit card ko doon. Yun lang yung difference niya. So, ayun. Medyo nakakalungkot. Kasi hindi ko nakuha yung gusto ko. Kasi ang gusto ko kasi mga parts, pag upo ko, maramdam mo na yung, mararamdaman mo kaagad yung lambot ng upuan eh. Yung sa seat height naman, madali lang practicein yan eh. Once na nasa yun na yung motor, practicean mo na lang na kaya mo yung i-maneuver. Kaya mo na yan. Kasi silang tatlo ni KLR, CF Moto, and Bristol, same lang sila ng seat height eh, para sa akin parang ito lang ng konti lang naman. Kino-consider ko talaga yung yung 450 MT. Hindi siya for me. Kasi nung sa Bristol kasi, nung pag-upo ko, talagang ramdam ko na siya kagad na gano'n niya kakomportable eh. Alam mo yun, parang yun na yun eh. Yung typical na motor na hinahanap mo eh. Diba? So, yun yung naramdaman ko sa kanya. Kaya ako siya sinabi na maganda talaga yung motor na yun. And obviously, pag napunta sa akin yung motor na yun, mag-iiba yung tsura nun. Gagawin ko siyang Italian style motorcycle na kulay dilaw. Gagawin yung dilaw yung crash bar, tapos pula, blue, yellow, mga ganun. Salamat sa mga nakikinig. Thank you so much. Lagi niyong tandaan, pray before you ride. Thank you so much. God bless. Bye.